Patuloy po kayong nanonood sa programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Gabay sa Mabuting Asal. Ano po ang ipinapaalala sa atin patungkol po sa mga nararanasan nating mabibigat na mga pagsubok? Ganito po ang mababasa sa Biblia sa unang Korinto 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Kilala tayo ng ating Panginoong Diyos. Alam niya ang ating limitasyon. Kaya ang sabi po sa talatang ating binasa, hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Ibig pong sabihin, ibinigay ng ating Panginoong Diyos ang isang pagsubok sa atin dahil alam niya na kaya natin itong mapagtagumpayan. Tapat po ang ating Panginoong Diyos sa kanyang mga pangako. Ito ang dahilan kaya hindi niya tayo pinababayaan nung tayo ay makaranas ng mabibigat na pagsubok, nalampasan natin ang mga iyon kahit po mahirap. Nagawa natin ang lahat ng mga ito, hindi po dahil sa sarili nating kakayahan o sariling lakas, kundi dahil sa lakas na ipinigay ng ating Panginoong Diyos sa atin. At ang Diyos din ang magtuturo ng paraan upang malampasan natin ang mga ito. Ano po ang isang paraan na itinuturo ng ating Panginoong Diyos para maalis po sa atin ang mga mabibigat na mga emosyon, mabibigat na mga damdamin? Ganito po ang pahayag sa unang Pedro 5, ang talata po ay 7. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan nyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Ang salitang ipagkatiwala, ang katumbas po nito ay ilagak, maaari din pong isuko o kaya ay ibigay. Ibigay natin ang lahat ng ating mga alalahanin, lahat ng ating takot, lahat ng sakit na ating nararamdaman, yung mga idinulot na negatibong emosyon ng mga nakalipas na. Hindi po natin kailangang pasanin ito habang buhay. Magagawa natin itong alisin sa pamamagitan ng paglalagak o lubos na pagkakatiwala o pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos sa kanyang dakilang magagawa. Hindi niya tayo pababayaan sapagkat ang sabi po sa talatang atin binasa kanina, siya po ay nagmamalasakit sa atin. Kaya dapat tayo ay maging mapanalanginin sapagkat ito po ang kahayagan na tayo ay naglalagak ng tiwala sa ating Panginoong Diyos. At dahil sa may Diyos tayong tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa atin, ano lamang po ang marapat nating isipang laging taglayin o mindset? Ganito po ang sabi sa Kawikaan 4:25. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Itoon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Mahalaga na alalahanin ang nakaraan. Tama po yun. Subalit hindi po dapat na doon lang nakatuon ang ating isipan sapagkat ang nakaraan ay hindi na natin mababalikan pa. Ang dapat na maging mindset o isipan na dapat nating laging taglayin ay kung ano po ang nasa ating harapan, kung ano po ang nauukol sa ating kinabukasan, lalo na kapag dumaranas ng mabibigat na mga pagsubok. Kaya mahalaga na mapuno tayo ng pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Diyos sa paraang lagi sa hinaharap ang ating tinatanaw at doon po nakatuon ang ating pansin sa ating patutunguhan. Sana po ay nagabayan tayo ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Hatid po sa inyo ng programang ito ang Gabay sa Mabuting Asal. Magbabalik pa po kami.